What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na adik ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata? Yun ang pinakamasaklap. Ano ang problema? Yung bang pagsusugal? O yung pagiging adik mo sa sugal? At pagkasira ng pamilya? I-identify natin ano ba talaga problema. Ilagay natin yung subject, shabu. O halimbawa, shabu o kaya cocaine. Sir, nasisira po ang pamilya dahil sa kaadikan sa shabu at cocaine. So sasabihin mo ngayon, wait, i-identify natin ang problema. Ang problema ba ay yung shabu at cocaine o yung addict sa shabu at cocaine? Unang-una sa lahat, hindi ka magiging addict kung wala kang kaaadikan, di ba? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Hoy, magandang araw mga bossing. Kamusta ang buhay-buhay? Happy weekend! Nakapamasyal na ba ang lahat? Oo, nakapagbulakbol na ba ang lahat? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na hindi dapat siniseryoso, ang vlogger na hindi dapat iniintindi, ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan, pero kailangan kayo ay nakasubscribe, kayo ay laging nagla-like, nagsishare, at kayo ay laging updated sa mga walang kakwenta-kwentang content ni Boss D. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At tayo na naman ay maghahatid ng sakit sa ulo, atay, balon-balunan, kidney, sa large intestine, sa small intestine, sa colon, sa baga, puso at balon-balunan. Nasabi po na pala yung balon-balunan ng lahat ng mga switik sa gobyerno, lahat ng mga hayop, mga pinaglisa isda, mga utak kulisap, lahat ng mga surot na humihigop ng pera ng taong bayan, mga kawatan, magnanakaw, mambubudol, adik, pusher, lahat ng manloloko, sindikato, kriminal, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan, eto na naman tayo at tayo na naman ay magkukwentuhan. Kamusta naman buhay-buhay? Ako ay nandirito pa rin sa Espanya, kung saan malapit ang UST. Punta kami dito sa may Madrid. Nandito kami sa Madrid ngayon at kami ay papunta ng Barcelona dahil si Banat Bay ay aming kikitain doon. Pasensya na muna ha, pasensya na muna kung wala kayong napapanood na Banateros sa SMNI. Oo, manood muna kayo ng vlog. Manood muna kayo, individual. Manood muna kayo una ng Birada Aguila. O yan, nandiyan pa naman ang Birada Aguila sa radyo. O makinig at manood muna kayo. Tapos, pwede naman kayong manood sa mga vlogs ng Banatero, si Coach Oli, si Banat Bay, si Paring RJ, si Master Jadea, si Boss Dada. O at si Jiggy Barra. O nakakalimutan ko lagi si Jiggy Barra eh. O manood kayo sa mga vlog kasi buhay pa naman tayo sa vlog. O ganyan lang talaga sa telebisyon. May mga lang yan. Season break lang ganyan. Pahinga lang, pinagpapahinga lang tayo.
Pinagpapahinga lang muna tayo para naman hindi masyadong bugbog yung mga kawatan sa gobyerno. Kayo naman, oh. Oo, kasi hindi pa daw magagaling mga sugat nila. Oo, nilalatayan na naman natin ng bago, pinapatungan na naman daw. Kaya pahinga-pahinga muna. Oo, ganun talaga, kailangan yun. Kaya kayo, magpahinga din kayo. Oo, magpahinga-pahinga din kayo mula sa pagiging toxic ng mga switik sa pamahalaan. Diba? Oh, at tayo nandito pa rin sa Espanya. Kahapon nagpunta tayo dyan sa may Segovia. Ang ganda ron. Oh, kaya lang pakainit dito. Parang Pilipinas. Mas mainit pa nga yata eh. Oh, pero maganda rito sa Spain. Kapag mainit ang araw, di ba? Ay, dito pa naman, alas 9 na, mainit pa yung araw. Oh, alas 9. Eh, ang init talaga. Kaya parang lalo akong pumuti. Ako ang anak araw na na takot sa araw. Oh, pagka dito sa Spain, sobrang init ng tirik ng araw, pero kapag nasa lilim ka, ginhawa kahit wala kang mga pamaypay. Oh, sa Pilipinas kasi, ang problema sa Pilipinas, putang ina, parang kang sinusundan ni Satanas eh. Kahit pumunta ka sa lilim, binubugahan ka niya sa liig ng hininga niyang putang ina, parang gasol. Kaya ayan, mas okay pa din dito kasi pag lumilim ka nga dito, ginhawa ka na. Oo, dito kahit pag malilim, kahit naglalakad ka, dehins ka, pinapawisan. Sa Pilipinas, huwag kang huminga. Basta merong activity na ginagawa yung katawan mo, putragis papawisan ka. Minsan nga naliligo ka pa lang, pinapawisan ka na eh. Kaya sabi ko talagang ang Pilipinas, putang ina, matindi talaga ang mga Pilipino, no? Ano tayo, no? Yung parang hinubog tayo ng panahon. Alam mo, grabe talaga ang dito kasi sa sa ibang bansa, pag mainit, mga bossing, ang air conditioning nila walang patayan. At hindi nila pinoproblema yung kuryente. O dyan sa atin sa Pilipinas, pag number 1, yung ventilador mo number 1. Tapos ni number 2 mo, puta, yari ka sa nanay mo. Hoy, ano yan? Number 2? Ano yan? Ha? Nag-aambag ka sa kuryente? Ang lakas sa kuryente niyan. Ventilador lang yun. Ventilador lang yun. Gugulping ka ng nanay mo, ha? Pag nagbukas-bukas ka ng rep, bukas na rin yung rep. Isipin mo muna kung ano yung kukunin mo bago ka magbukas ng rep. Kasi pagka binuksan mo yung rep, ang tagal-tagal mo tinititigan kung anong kukunin mo eh. Ang lakas sa kuryente niyan. Bukas sara, isang bukasan lang. Tutangin na yan. Ganyan yung nanay mo no? Pag bukas mo ng rep na gano'n, tinititigan mo, ano kayo kukunin ko? Wala naman laman yung rep, puro tubig lang naman. Ano kayo kukunin ko? Hoy, babatukan ko. Ano yun? Ano ka ba? Tinititigan mo dyan. Ano yan, lamay? Kumuha ka na kung anong kukunin mo, nakabukas yung rep, ang lakas-lakas sa kuryente niyan, hindi ka naman nagbabayad. Ganon din sa telebisyon, tsaka sa radyo. Pag medyo napalakas, medyo siyempre pag rock and roll pagka Guns N' Roses yan. Pag Guns N' Roses yan, talagang malakas, marinig ng kapitbahay mo Nilalakasan mo ngayon yung Guns N' Roses. Pucha, yari ka sa nanay mo. Marinig ka, ano yun, ang ingay. Hindi ka naawa sa radyo, kanina pa sigaw na sigaw yan. Hinaan mo. Malakas sa kuryente yan. Tsaka dito ka sa love song, love radio ka. Love song, para konti lang yung gumagalaw. Para konti lang yung tumutunog. Kasi kapag isang buong banda yung pinatugtog mo, may drummer, may gitarista, may singer pa yan, ang dami nilang gumagana, malakas sa kuryente yan. O maghanap kayo acoustic lang, kung pwede yung acapella, yung walang instrumento. Matipid sa kuryente yan. Tangina yan. Ganyan ang buhay natin sa Pilipinas. Grabe, kahirap ng buhay natin sa Pilipinas. Dito, bukas na bukas ang kanilang aircon. Malamig sa loob ng mga tahanan. Oo, tapos sa atin, Diyos ko po, tipid na tipid tayo. Tsaka dito nga, hindi ganun kainit. Kaya nga sabi ko, talagang pinahirapan tayo ng Diyos.
Talaga bang pinahihirapan tayo ng pagkakataon? Bakit binigyan tayo ng sobrang init na bansa? Tapos, ang gugulo pa ng tao, puro chismosa pa. Tapos, kung titingnan mo, ang dami pang reliyon sa atin, no? Ang dami, salo-salo. Ang dami reliyon na sasama ng ugali ng mga tao. Ang pinakamasakla, putang ina, wala na nga pera Pilipinas, ninanakaw pa ng mga kawatan sa gobyerno. Oo, anong ha? Tayo, hindi mo alam? Walang iya ka? Hindi mo alam na gano'n na sistema ng Pilipinas? Haka nang ha? Walang Diyo na yan. Hindi ba? Kung titingnan mo, kasi syempre we've been to places and salamat kay Pastor because of the opportunity na nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar. Oo, pag nakita mo yung mga lugar na pinupuntahan namin, ang gaganda talaga, di ba? Global Citizen Correspondent na nga ako. Oo, pinapakita natin yung mga ganda ng mga lugar na pinupuntahan natin. Hindi ba? Binabalita yan ng SMNI. O imaginein mo, tapos sa Pilipinas, putya yan, ang tagal-tagal ko doon, wala akong maibalitang maganda ron. Wala man akong Global Citizen Correspondent na may balita sa putragis na Pilipinas niya. Kaya nga minsan nakakainis. Kasi mahal mo Pilipinas, pero putya yun na yung Pilipinas, parang hindi ka niya mahal. Pagising mo pa lang sa umaga. Pagising mo pa lang sa umaga, traffic na. Tayo na, wala ka pa makakain. Pag dungaw mo sa bintana, puta, makikita mo yung nag-uumpo ka na mga kapitbahay mo. Tapos pagbukas mo pa ng cellphone mo, tinanggal ka pa sa GC. Ha? Ba't tinanggal ako sa GC? Pinag-uusapan ako ngayon doon. Di ba? Parang lahat na lang ng kapestihan nasa Pilipinas, no? Pero yun din siguro yung dahilan, mga bossing. Alam nyo, siguro yun din ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay alam mo yung pinagpapala ang mga Pilipino sa ibang bansa. Siguro talagang ang Pilipinas ay training ground ng kahirapan para kayong mga Pilipino, pag nagpunta kayo sa ibang bansa, talagang mag-prosper kayo. Kasi nakita ko talaga, naikot natin ng Europe, hindi ang kabuuan ng Europe, pero isa mga pinakamagagandang lugar at mayayamang bansa sa Europe. Nakita natin yung mga kababayan natin, maalwan talaga yung kanilang buhay. Talagang nakaraos, sinuwerte, ganyan. Yung iba nakapangasawa ng ibang lahi, kaya nakasinwerte buhay. Yung iba naman masipag, nakapag-aral sa Pilipinas, sinwerte buhay. Yung iba naman talagang sinwerte dito sa ibang bansa, magaling mag-ipon, ganyan. Nakapag ka sa Pilipinas ka talaga nagsimula, mga bossing, talagang napakaganda. Kaya nga sabi nila Philippines is almost like the gates of hell. Di ba sabi nung sabi ni Dan Brown yun, yung writer ng Da Vinci Code, the Philippines is the gates of hell. Hindi, umpisa pa lang, sabi ko nga sa inyo, ang init-init, di ba? Alam mo yun, nabubuhay pa rin ng mga Pilipino sa tatagal-tagal na ganyan na sitwasyon ng Pilipinas. And dahil sa hirap ng Pilipinas, pag pumunta tayo sa ibang bansa, sabi nga nila, you survive in the Philippines. You can make it anywhere. Parang sa pagdadrive lang din. If you can drive in the streets of the Philippines, you can drive anywhere. Kaya lang, yun lang ang mahirap kasi if you drive in the streets of the Philippines, halos walang rules. Pag nag-drive ka sa ibang bansa, magugulantang ka sa dami ng rules na talaga namang sinusundan ng ating mga kababayan dito. Grabe. So ayun mga bossing ang katotohanan diyan. But anyways, nanggaling ako nga doon sa Segovia, sobrang init. Nakita natin yung mga simbahan doon. Alam mo, it's actually my first time in Spain and hindi ko alam if I'll be happy to be here. I'm happy because of the experience. I can get to see a lot of things, get to experience and get to taste their food. Ang problema ko dito sa Spain kasi is yung alam mo yun, mahal mo yung bayan mong Pilipinas eh. And alam natin na napakalaki ng effect ng pagsakop sa atin ng Spain. And palagay ko isa yun sa mga naging dahilan bakit masyadong humble ang Pilipino.
may mga nakakausap nga tayo na parang bakit ganun? Masyado kayong parang baw kayo ng baw, sorry kayo ng sorry. O para tayong mga alipin. O tapos parang naka-embed na sa balat natin, sa buto natin at sa DNA natin na lahat ng lahi is parang mas angat sa atin. Parang ganun because we always say sorry kapag ano ba to, ba't parang malamig? Ay sorry po, 'di ba? Ganun ka na kagad kahit na hindi mo naman alam kung gusto niyo talaga yung malamig o mainit, 'di ba? Pero nagsosorry ka na kagad. Yung alam mo yun, 'di ba? Syempre nag-aral naman tayo ng history lahat. Mga Espanyol ang unang sumakop sa atin. At ang daming paghihirap ang inabot natin sa mga Espanyol, 400 years na sinakop tayo ng mga yan. At palagay ko dahil dun sa dahil dun sa pagsakop nila na yun, yung malaki yung effect sa buhay nating mga Pilipino. Napakalaking epekto kaya tayo parang naging masyadong mababa ang bukod sa kababaan loob parang ang baba pa rin tingin natin sa sarili natin. And alam natin na yung corruption sa Pilipinas stems sa pagsakop ng mga Espanyol sa atin. Alam naman natin siguro yung history, hindi ba? Na ang pinaka-corrupt, ang tangduro ng corruption sa mga Pilipino hindi ba? Wala naman taxation noon sa atin. Walang taxations noon. Kaya lang nung pumasok ang mga Espanyol, sila ang sa atin, sila ang nagpakilala sa atin nung taxation na yung kinikita mo, part niyan mapupunta sa amin. Ganon kasi ang Pilipinas nung dumating ang mga Espanyol, ang Pilipinas ay pinamumunuan din ng mga monarkiya, ng mga hari at yung mga reyna. Mga leader, mga datu. Pero ang style ng kaharian sa atin, ako hari, tapos kayo ang nasasakupan ko, I will provide for you. Ganon. Oo, ganon. Tulong-tulong tayo, we provide for each other. We are one clan, ang hindi natin kalahi ay kalaban natin. Ganon ang Pilipinas noon. Until dumating itong mga Espanyol na ito at ipinakilala sa atin yung Kristyanismo na isa rin sa pinaka-corrupt na sistema. So 2 beses nila tayong pinipirahan. Nung pumasok sila dito, ipinakilala nila yung taxation na lahat ng mga tao ay magbibigay sa kanila ng buwis. Tapos pagpunta mo pa sa simbahan, sinabihan ka pa nila na kailangan ka mabinyagan. Yung Katoliko, ipinakilala sa inyo, pinakilala sa atin ang sang Katolikohan. Tapos doon sa simbahan, magbibigay ka pa ng pera. Tithes. So talagang gano'n ang sistema. So parang nandito ako ngayon sa loob ng lugar na bumaboy sa atin ng 400 taon. At masasabi ko na mixed emotions. Masaya ako dahil nakapunta tayo rito. Ang ganda-ganda talaga dito. Pero malungkot ako kasi ito yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng corruption sa Pilipinas. Ganun kalalim yung corruption sa Pilipinas na hanggang ngayon ganun pa rin ang mindset ng mga Pilipino. Katulad ng mga Espanyol noon na lahat amin ganun. So it is sad. Pero yun na nga, nakita ko maganda rito. Napaisip din ako sabi ko kung halimbawa hanggang ngayon kaya kolonya tayo ng Espanya. Ano kayang itsura ng Pilipinas? Mas maganda kaya kaysa ngayon? Kasi first world country ang Spain and makikita mo ang ganda ng Espanya. Pero sabi nga nila Spain, Argentina, mga din daw yan, mga corrupt na bansa din daw yan. Sila ang nakaisip ng corruption scheme sa buong way back 500 years ago. Corrupt na sila hindi ba? Pumasok sila dito, inintroduce nila paano magbayad ng buwis, inintroduce nila yung relihiyon, inintroduce nila magbigay. Samantalang nung panahon, nung wala pa sila, malayang namumuhay yung mga tao rito. Yung halimbawa, meron kaming hari, si Hari J. Guevara, ganyan. Trabaho ni J. Guevara na buhayin kami. Para kaming sa Africa ba? Para tayo mga kaharian ng mga leon sa Africa. Yung haring leon, yun yung siga sa atin at yun yung nag-iisip kung paano tayo lahat kakain. Kumbaga noon, nagtatanim tayo para sa isa't isa. Ganyan. Lahat ng tanim natin dito, atin lahat yan.
Oo, Commonwealth ang dating. Pero nung dumating yung mga hari, yung mga kupal na yung mga Espanyol na yan noon, sila Magellan, ayun, binago isip natin. At dahil doon, naging kurakot tayo. Hanggang ngayon, kurakot pa rin yung mga nasa gobyerno. Hindi pa rin tayo talaga nakakatakas. Kaya nga, may nagtanong sa akin, kailan ba talaga araw ng kalayaan ng Pilipino? Sabi ko, wala. Wala, kasi unang-una sa lahat, meron tatlong ng sa atin, tatlong ng sakop sa atin, Espanyol, Amerikano, Hapon. Oo, so tanongin nyo yung mga sarili nyo, kailan ba tayo lumaya sa pag-uugaling Espanyol? Kailan ba tayo lumaya sa worship sa mga kano? O kailan ba tayo lumaya sa mga Hapon? Hindi ba? Kung titingnan mo, wala. Kasi until now, we still worship those three countries. Oo. Pagka nagpupunta ba kayo ni Banat Bay sa Japan, do you also feel the same? Oo, yun din ang iniisip din natin kung paano nila tayo kinawawa, pero mas kinawawa nila tayo ng mas maikling panahon lang. Maikling panahon lang nila tayo kinawawa, and nanalo tayo agad-agad diyan sa pananakop ng mga Hapon. Pero kung titingnan mo, iba na ang Japan noon kesa ngayon. Nagbago ang Japan. Dahil sa kahayupan na ginawa ng mga dati nilang mga... Hello. Ayan, nawalan pala ako ng boses pansamantala. But anyways, ayan nga, balik na tayo sa usapin natin. Masyado na naman mahaba yung entrance mo, boss Gato. Alam mo, kaya ko talagang kinikwentuhan kayo kasi para mahaba yung pakikinig nyo. Kasi pagka mga vlog ng mga vloggers, may ikli lang, nakakabitin, di ba? Maikli na nga, tapos hindi pa nagsasalita. Maikli na nga, tapos nakatitig lang sa screen. Kasi pinapabayaan lang mag-play yung mga video na piniplay nila. Dito sa channel natin, makakapagkwentuhan tayo. Para tayo nag-uusap. At saka makaka-relate yung isa't isa sa kwento ng bawat isa. Importante yun eh. Oo, at least dito kahit pa paano, may matututunan kayo at the same time, natatawa kayo. Sige, mag-usap na tayo. Usap muna tayo. Unahin natin pag-usapan. Unahin natin pag-usapan itong isang malupit na statement ni presidente. Medyo hindi ko nagustuhan itong kanyang bagong statement patungkol sa online gambling. Ayan, kasi marami ng mga Pilipino nagtatanong, even nung kanyang SONA, bakit hindi tinakel yung sugal, di ba? Kasi noong nakaraang SONA niya, isa sa highlight ng SONA niya is yung pagpapasara niya ng mga pogo. Total na pagsara ng pogo. Di ba? Bakit kamo? Total pagsasara ng pogo niya. Walang kabog-abog. Total, as in, walang matitira kahit isa. Di ba? Kaya naman yung total na ban eh. Kaya. Pero bakit itong ngayon na online, hindi niya maban? May pinoprotektahan ba siya? Meron ba siyang kinikita rito? Kasi magtataka ka, bakit nga hindi mo tinotal ban samantalang yung pogo tinotal ban mo? Okay lang sa akin nga mawala yung pogo. Okay lang sa akin mawala lahat ng kasino sa Pilipinas. Lahat ng salot na bisyo. Mawala, okay na okay sa akin yan. Kaya nga nagtatanong ako, bakit binan mo ang pogo pero ang online gambling hindi? Again ang pogo, ang apektado dyan, ibang lahi. Ang nagsusugal sa pogo, ibang lahi. Kaya lang naging delikado yung pogo kasi nga sila dito sa Pilipinas nagkikidnapan, nagpapatayan. Yung mga magkakalaban ng mga pogo ng mga illegal, kumbaga parang umaabuso sila sa batas o lumalabag sila sa batas. I mean, ang nalululong, ibang lahi, tapos dito sa Pilipinas, since nandito yung mga yung mga operations nila, nagrarambulan sila dito. Anong kasalanan ng mga Pilipino doon?
Ang may kasalanan kung bakit nagrarambulan yung mga yan, nagkikidnapan, nagpapatayan yung mga yan. Kasi nga, malambot ang peace and order natin ngayon sa Pilipinas. Kaya kaliwat kanan yung paglabag nila sa batas, hindi ba? Pero kung sana, tinigasan natin, sana hindi tayo pumapayag na pakalat-kalat lang ang mayan. Sana kung may nakikita tayong pakalat-kalat, chinecheck na natin yung mga papeles ng mga yan, kung may dokumento o wala. Kung naging stringent tayo sa pagsuyod sa mga ito, sa tingin mo gagawa na ba ng kalokohan yung mga yan? Kung halimbawa nakita nila dito may pulis, gagawa ba ng kablokohan mga yan? Hindi. Ang problema, kung yung pulis mismo involved dito sa ginagawa ng mga sindikato na ito, kasi naging sindikato na yung illegal eh. Ang Pogo kasi, legal. May mga binigyan ng lisensya na legal. Ang problema, nag-a-umbrella sila. Yung isang lisensya, pinapanganak nila. At yun yung nagiging illegal. Tapos, dahil sa operations, sila yung mga tao nila, nag-aaway-away. Oo, so hindi nalululong ang mga Pilipino sa sugal, pero nadadama yung mga Pilipino sa mga krimen na ginagawa nila. And ang responsibilidad dapat ng gobyerno natin is to parang maging stringent tayo pagdating sa peace and order. Hindi sana natin hinahayaan na makapag-commit ng crime ang mga yan. Kasi kahit na anong galit mo rito sa Pogo na to, kung patulog-tulog ka rin sa trabaho mo bilang ikaw, halimbawa ako, PNP chief. Kasi syempre kapag yung crime nangyari dito sa loob ng bayan natin, kahit ibang lahi, syempre counted yun as crime dito sa Pilipinas. So kung gusto nating ihinto yung mga krimen na ginagawa ng mga Pilipino, dapat ganoon din tayo sa ibang lahi. Din natin, kumbaga diligent din tayo sa paghinto sa crime na ginagawa nila. So yun yung nakikita ko naging problema ng Pogo. So total ban, okay din yan. Para wala na talagang problema. Hindi ba? Ano nangyari? Napalitan ng online. Nung napalitan ng online mga bossing, patay tayo. Lalo naghirap ang bayang Pilipinas. Bakit? Yung mga wala nang pambayad ng bigas, putangin nang yan, wala nang pambayad ng kuryente pagkamahal-mahal, putya, itinataya pa dito sa sugal na ito kasi makakapagsugal ka kahit 2 piso. Oo, kahit barya-barya, kahit bata, makakapagsugal. So, sino ngayon yung mas makapaninsala? Makapaminsala? Sino yung mas malala? Yung Pogo na hindi tayo yung apektado? Kailangan lang natin pagpaigtingin ang peace and order drive natin para lang hindi sila makagawa ng krimen? O yung online gambling na ang ekonomiya ng isang tahanan ang tinatamaan? Bakit mo masasabing ekonomiya ng isang tahanan? Ako, padre di pamilya, meron akong konting pera, pangpapakain ko na lang sa pamilya ko. Tumaya ako ngayon, nanalo ako. So tumaya ako ulit, nanalo ako. Kumain tayo ng 2 araw na masaya. Pangatlong araw, natalo na ako. Pati baon ni Bunso, naitaya ko na. Pambayad ng kuryente, naitaya ko na. 2 araw lang tayo maginhawa, 1 buong buwan tayong tipid dahil natalo ko. At ang problema, nangungutang pa ako para itaya dito kasi bayaran na ng tuition, bayaran na ng kuryente. So, yung ekonomiya ng pamilya ang nasisira kasi imbis na yung mga kaperahan ng mga kababayan natin ilalagay doon sa mga pagpupuntahan niyang mga kapakipakinabang sa pamilya, nauubos dito sa sugal. At ilang pamilya ang masisira dahil dito sa sugal. Ang sugal at ang droga at ang alak, basta bisyo, nakakasira po yan. Nakakasira yan. Pakinggan natin kung ano ang sagot ng ating mahal na Pangulo noong tinanong siya, bakit hindi mo maiban ang online gambling? Kaya mong iban ang Pogo, pero bakit hindi ang online gambling? Tingnanin natin kung makukumbinsi ba niya kayo sa sagot niya. Kasi 2 lang yan. Kaya hindi ko maiban, pwedeng kumikita ako dyan. Pwedeng malaki rin ang kinikita ng gobyerno natin dyan. Bakit Pogo? Kumikita rin naman ang gobyerno dyan. Oo, pero baka di hamak na mas malaki ang kikitain ng gobyerno dito.
Pero sa Pogo, sir, walang nasisirang buhay ng mga Pilipino. Dito sa online gambling ngayon, ipinopromote pa ng mga sikat na mga artista, talagang ang masisira rito, buhay ng mga Pilipino. So ano mas importante sa iyo, sir? Yung buhay ng ibang lahi o yung buhay ng Pilipino? Kasi yung nakakasira sa buhay ng ibang lahi, pinahinto mo, pero yung nakakasira sa buhay ng mga Pilipino, hindi mo pinahihinto. Yun yung tanong kumikita ba kayo dyan? May lagay ba sila dyan? O kayo ba mismo may-ari niyan? Hindi ba yun yung mga tanong that lingers? Kasi bisyo yan. Kung ako presidente, kung ako, pahihinto ko kagad dyan. Bakit hindi? Ngayon, kung ang problema mo, saan natin kukunin? Boss Dada, yung kinikita natin dyan, putang ina. Kaya ka nga nag-hire ng magagaling Kaya ka nga tumakbo sa politika kasi ikaw ang magaling, di ba? Kaya ka tumakbo presidente kasi ikaw ang sasagot niyan. So saan natin kukunin? Problema mo na yan. Kung halimbawa ako presidente, tinanggal ko yung Pogo, yung online gambling, malaki na lugi natin, anong ginagawa mo bilang economic team? Ikaw, economic advisor, laki-laki ng sweldo mo. Anong ginagawa mo? Mag-raise kayo ng funds. Gumawa kayong paraan para mabawi natin yan sa mabuting paraan. Hindi ba? Si Pangulong Duterte ganyan taas natin sweldo ng pulisya. Hindi kaya nung hindi kaya, huwag kayong magnakaw. Magagawa natin yan. Hindi nagnakaw, di na kaya, tumaas sweldo ng pulis, tumaas sweldo ng sundalo, di ba? Ibaba natin yung buwis na kinukuha sa mga empleyado. Sir, ano ka ba? Ba't mo ibaba? Train law tayo, train law. Paano? Babagsak ang revenue natin. Kunin nyo sa ibang lugar, sa ibang bagay. Maningil kayo ng malaking tax sa mga alak. Di ba? Mindset lang yan, pre. Mindset. Pakinggan natin yung sagot nito. I don't want to influence anyone's opinion here until we hear from the group who will be examining the question. But in my opinion, ban will not take care of the problem. Ban will not take care of the problem. Then why did you ban Pogo? Di ba sabi nyo na wala ang problema natin sa Pogo when we banned Pogo? So may pumalit na bago. Bakit hindi nyo maiban? It will not take care of the problem. Ano ba problema sa online? Sige. We have to be a little bit more measured in our response. So sa ngayon po Mr. President, wala pa pong plano ang gobyerno na magpatupad ng total ban sa illegal gambling, despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict kaya po ng illegal drugs. Nako, usapang addict, napalunok Noong narinig yung addict, napalunok. Tingnan nyo. At nakakasira po ng pamilya. Napalunok. Ulitin natin ulitin natin nung usapang addict, parang... At nakakasira po ng pamilya. Ayan ulitin natin yung usapang addict. Nung narinig yung addict, pag ganun The fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict kaya po ng illegal drugs. At nakakasira po ng pamilya. Ang online gambling ay nakakasira ng pamilya dahil nakaka-addict. Yun ang term na ginamit ni Eden, si Eden na naman. Nakaka-addict daw. Tingnan mo sagot. That's the thing. Yun, putya. Nung narinig niya yung addict, ay oo. Yan ang problema. Sabi niya, addict. Nakita nyo yung niya. Tinan nyo yung body English. Yung narinig niya yung addict, biglang parang, ping, may gumanon ng bumbilya. Ng illegal drugs. At nakakasira po ng pamilya. That's the thing. Yun, biglang gumanon siya. That's the thing. Pakinggan nyo, sasabihin niya. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata? Tangina. Yun ang pinakamasaklap. Ano ang problema? Yung bang pagsusugal? O yung pagiging addict mo sa sugal? At pagkasira ng pamilya? I-identify natin ano ba talaga problema. So ano ang dating nun sa inyo? Na parang halimbawa, palitan natin yung subject, hindi online sugal. Ilagay natin yung subject, shabu.
Halimbawa, shabu o kaya cocaine. Sir, nakakaano po, nasisira po ang pamilya dahil sa kaadikan sa shabu at cocaine. So sasabihin mo ngayon, wait, i-identify natin ang problema. Ang problema ba ay yung shabu at cocaine o yung addict sa shabu at cocaine? Unang-una sa lahat, hindi ka magiging addict kung wala kang kaaadikan. Di ba? Tama? Tama? Oo nga. Kung walang shabu, walang kaaadikan sa shabu. Kung walang cocaine, walang kaaadikan sa cocaine. So ang ibig sabihin ni Presidente ba dito hindi problema ang cocaine at shabu, pabayaan mong bumaha sa Pilipinas. Kailangan mo lang magpalabas ng mga information drive. Magpalabas lang tayo ng mga information drive na masama ang dulot ng sobrang paggamit ng shabu at cocaine. Late naman yun. Napindot ko. Hindi ba? So ano yun? Di baling may shabu at cocaine, dapat i-educate natin yung mga Pilipino na kalma-kalma lang sa paggamit. Isang beses ang araw lang, ganon. Para hindi sila ma-addict. Ano yan? Sigarilyo? Ano yan? Alak? O baka naman, inaano nyo na, kumbaga, kinakarakterize nyo na yung pogo at yung droga sa alak. Kasi, totoo nga naman. Ang alak, nakaka-addict din yan. Pero, bakit hindi naman lahat ng mga nasa Pilipinas, na-addict sa alak? So, yun ang dapat nating i-address. So, parang ganun ang gustong mangyari ni Bongbong. Sorry, sir, Sorry, sir. Pero hindi po maganda yung dating sa atin na parang sinisisi pa natin yung mga Pilipino sa pagka-addict sa sugal. To begin with, kung wala pong sugal, wala pong kaaadikan yung mga Pilipino. Kung iban ninyo ang alak, iban ninyo sigarilyo, iban ninyo lahat ng mga bisyo, okay lang Para talagang yung mga Pilipino, hindi na sila ma-addict sa kahit na anumang mga bisyo. Malaki ang mawawala sa atin, totoo. Pero sigurado ako na survivor ang mga Pilipino, I am sure. Kasi with all those syntax producing na mga bagay-bagay sa Pilipinas, ang hirap pa rin ng Pilipinas Putangin na yan Di ba? Ang laki na ng buwis na binabayaran sa sigarilyo, sa alak. Pero ang Pilipinas, mahirap pa rin Ginawa nga natin yun Tinaasan natin yung mga buwis ng mga yan para mas marami tayong buwis na makuha. Actually, tinaasan natin yung mga buwis na yan para sa mga pulis natin magkaroon ng mas malaking sweldo. Diyan natin kinukuha Bakit yung pulis mas tamad ngayon kaysa dati? So mali-mali. Para sa akin ewan ko sa inyo kung mali sa inyo. Pero para sa akin, kapag sinara mo ang sugal, wala nang ma-addict sa sugal. Kapag pinatay mo ang cocaine at ang shabu sa Pilipinas, wala nang ma-addict sa cocaine at shabu sa Pilipinas. Hindi ba? Kasi pag sinabi mo na, ano ba problema? Yung addiction or yung kinaaadikan? Oo, hindi ba? Kasi, ang gulo-gulo. Parang shabu lang yan, no? Oo, hindi siya, kaya pala sinasabi ni dating PNP Chief Marbil na yung shabu, hindi lahat addict. Yung iba, ginagamit yung shabu para makasurvive sila sa mahabang trabaho. Oo, so wala na talaga. Kung ganito ang isip ng mga nasa pamahalaan natin, ini-expect mo pa ba mauubos ang sugal dito? Kung ganito isip ng mga nasa gobyerno, iniisip mo pa ba na mauubos ang drugs at bisyo dito? Kung ang problema is hindi yung kinaaadikan, parang ang problema is yung nagiging addict, putang ina niyan. Anong klaseng tatay ito? Ilagay nyo i-comment nyo below yung mga hinaing ninyo tungkol dito sa binitawan niyang salita. This is so wrong in so many levels. Oo, kasi
naiintindihan naman natin that revenue generating ito. Kaya nga natin to kinukumpara sa Pogo eh. We are happy that Pogo is out. Ang kukulit ng mga Chinese na yan talaga, ang babaho pa. Hindi, sa totoo lang ang babaho kasi sigarilyo na sigarilyo yung mga yan. Dahil nga dati, yung opisina ko, kami na lang ang matinong opisina doon. Lahat ng floors, puro puros Pogo. Oo, kaya ngayon, pagka lalabas ka, putang inan yan, mga yan, ang kukulit yan. Sa elevator pa lang, ang kukulit. Ang iingay na, tas kung pwedeng puta hanggang hindi magsara yung elevator, hindi sila lalabas para bumaba yung elevator. Ang kukulit, nakaharang sa... Walang mga modo, dura ng dura. Talagang ang laking ginhawa nung nawala ang mga hayop na Pogo na yan. Kung kaya nating iban yun, bakit hindi natin kayang iban ito? Parehas lang naman revenue generating yan. At ang masaklap pa nga dito, sa Pogo, hindi tayo apektado. Walang na-addict na Pilipino sa Pogo. Pero sa online gaming, na-addict mga Pilipino, pati bata. Pwedeng magsugal. Ngayon, sisisihin nyo na naman yung mga magulang. Mga anak nyo yan. Responsibilidad nyo yan. Kailangan yung mga bata na yan, maturuan nyo na masama ang sugal. Anak ng tutoklay. Kung walang sugal, di sana walang gulo. Na magsugal. That's the problem. So let's solve that problem. You know, ang nagiging online gaming is evil. Hindi naman, okay, hindi ban natin. Hindi ba? Ganun, nandun. Tumatawa pa yung press, si Calvo tumatawa pa. Tanga, mali yung style nyo. Online gambling is evil. What will we do? Di kill the evil. Patayin mo yung demonyo. Evil pala Anong gagawin? Tapos ngayon sasabihin niya na, hindi mo dapat patayin yung sugal kasi kumikita tayo dyan. Di lahat na lang ng illegal dito, basta kumikita tayo, gawin na natin. Para mas maganda, di ba? Bakit susugal lang? Gawin na rin natin illegal yung pagpatay. Legal yung shabu at cocaine. Illegal na rin natin yung marijuana. At lahat, pati smuggling, illegal na rin natin kasi kumikita tayo dyan Yan. Ito yung nakikipag-meeting sa ibang bansa. Ito yung nakikipag-usap sa mga world leaders sa ibang bansa. Anak ng tokwa. Kaya naman pala, halos mataita ito nung kausap ni Donald Trump. Ang usapan ngayon when it comes to online gaming. Pero hindi naman, kailangan talaga may tendency kuminsan tayo dito sa atin. Pagka may problem, it's not necessarily the solution. Maybe it is. Baka pagkatapos ng usapan nila, sasabihin, kailangan talaga iban. Hindi iban. Pero pag-aaralan natin na mabuti. Huwag tayong... Pinag-aaralan nyo ba? Yun ang tanong. Pinag-aaralan nyo ba? Kasi napag-aralan nyo na yung Pogo, kailangan yung iban. Ba't ito? Ang tagal na. Ba't ito ang tagal na? Di ba? Napag-aaralan nyo ba? Nasaan na ba kayo sa stage ng pag-aaral ninyo? Ni wala kang figures na maibigay we are earning 100 billion pesos per week dahil dito sa mga online gambling na ito. So malaking bagay po 'yun. What we can do is to regulate because I believe yung sugal is hindi naman yan katulad ng drugs na talagang kailangan totally alisin mo kasi nakakasira talaga yan ng utak. Pero on the contrary, nakakasira din ng utak at ng pamilya itong sugal na to. Alam naman natin yan. Marami na nga. Di ba yung sugal nga dyan sa may may namaril pang dyan Kumuha ng Armalite tapos pinagpapatay, pisinunog yung Resorts World noon di ba? So masama rin ang epekto ng kaadikan sa droga. Kaya kailangan kausapin natin ng PAGCOR para mas paigtingin pa nila yung regulations ng pagsusugal. Katulad yan sa mga online. Ganito ang gagawin natin. Di ba dapat meron kayong ganun? So far, ito na yung mga nagawa natin. Marami pa tayong mga tinitrace ngayon. Pero ito na yung mga na-trace natin ng mga illegal na napatake down na natin. Yung mga legitimate na talagang mahigpit ang kanilang ang kanilang guidelines na ang nakakapagtaya lang dito ganito lang at talagang mahigpit yung kanilang sistema, mga ganun sana. Wala 'Di ba?
Wala eh. So, ibig sabihin talaga, medyo delicate talaga tayo kay BBM. Sobrang delikado tayo kay BBM kasi yung mali sa kanya, parang tama eh. Hindi natin maintindihan. Again, sir, pasensya na po hindi naman sa pinag-iinitan namin kayo Oo, pero sa totoo lang po, ito pong sinabi nyo rito na ang problema, probably, or baka, hindi naman problema yung sugal, ang problema yung addict sa sugal. Pero kung titingnan mo kasi, kung wala silang sugal na kinaya-adikan, hindi sila ma-addict in the first place. Masaya sana pamilya, di ba? Ang problema kasi hindi kayo apektado or baka naman ang laki-laki ng kinikita natin diyan sa hindi lang gobyerno natin kumikita. O baka mas malaki pa yung kinikita ng mga hindi taga-gobyerno kaysa sa gobyerno Sobrang lungkot. Sobrang lungkot mga bossing na we are in this situation na we are being led by someone na, alam mo yun, we are being led by someone na talagang parang walang pakialam talaga sa pamilya, walang values ng magandang pamilya. Kasi bagay yung dynamics ng pamilya nila magulo eh. Kita mo sila magkakapatid, di sila magkakasundo eh. Di ba? Yung walang good morals, alam mo yun. Kaya yun ang pinaka-sad part nitong balitang ito. But anyways, dito naman tayo sa isang balita. Sa isang balita naman tayo kung saan si Risa Ontiveros ay inihalin tulad ni Marcoleta sa isang bobong isda. Alam nyo ba ng pinakabobong hayop isda? Pinakabobong hayop ang isda. Mantakin mo sa sobrang bobo nila. Ang laki-laki ng karagatan. Nahuhuli pa rin sila ng mga mangingisda. Sa sobrang tanga nila, pwede naman silang lumangoy sa ilalim para hindi sila mahuli. Kasi syempre, pagka parang tao din yan, nag-uusap-usap din mga isda, di ba? Nahuli yung nasa net. Nakita nyo yun sa TV, pag nanonood kayo ng mga pelikula ng mga isda na nagsasalita, nag-uusap naman sila eh. Sabi nila, hoy, anong ginagawa mo dyan? Nandito yung kalayaan, ba't nandiyan ka? Nandoon sila sa net, inaangat sila, tulungan mo ako! Tulungan mo! Hindi kita matutulungan, wala akong kamay! Sa susunod kapag, siyempre ikaw, isda ka na, nakita mo na yung net, itsura ng net, nangunguha ng yun. Nangunguha ng isda yun, putang ina, iwasan mo na yun. Pag may nakita ka ng barko sa taas na gumagano, tas sumintot, naglaglag ng net, puta, iiwasan mo na yun. Ang laki ng dagat, ang liit lang ng net eh. Pero sa sobrang bobo ng isda, nauhuli pa rin sila. At putay na si Risa Ontiveros doon inalintulad ni Marcoleta. Inalintulad niya si Risa Ontiveros sa isang pulpul na isda. Si Marcoleta ay isang mangingisda, pinainan niya yung isda. Taina yan, ayun, sumut sa pain niya. Hayop naman talaga. At mainit na mainit kasi itong issue na to. Pero alam nyo, pag sinabing utak isda ka, buto magalit ka. Alam mo ba ang naubo na ako, wait lang. Alam mo ba na ang wait. Ayun nga. Naubo na ako. Alam mo ba ang utak ng isda, yung hindi attention span yung memory nila, maikli. Mabilis sila makalimot. Kaya nga galit na galit yung kaibigan ko, tinawag ko siyang, putang ina utak, goldfish ka. Kasi daw, according to science, yung goldfish, daw yan? Parang mali-mali. Yung mabilis makalimot. Sinabi mo lang ngayon, mamaya nakalimutan na. Sinabi na, bawal ka pumunta dyan, tanga, mahuhuli ka na mangingisda dyan. Magagawin niya pa rin. Kasi nga, engot. So ngayon, itong usapin na to ay patungkol doon sa pagkakamali ni Risa Ontiveros. Kasi ang hilig ni Risa Ontiveros na magsabi na fake news, fake news, fake news. Napakahilig niya sa ganun. Pero ang hindi niya alam, siya talaga yung fake news peddler. Kaya nga naglalabasan lahat ng mga kapalpakan niya lately, lahat ng mga di umano ay bumaliktad na mga testigo niya na
nagpapatunay na talagang ugali ni Madam. Di umano ang magbayad ng mga witnesses. So, inano pa ni kinutya pa ni Marcoleta dito si Risa Ontiveros na ang tagal mo ng senador. Hanggang ngayon nakadepende ka pa rin sa tablet, nakadepende ka pa rin sa index card na binibigay ng mga staff mo. Oo, di sana hindi ka na nang tumakbo dyan. Oo, mascot ka lang pala. Wala ka naman palang utak talaga. O dito kasi sinasabi ni Marcoleta, pinakita ni Marcoleta kung papaano niya tinimbog, kung papaano niya hinuli si Risa Ontiveros sa kanyang kapalpakan. Kabago-bagong senador ni Marcoleta, alam niya na kung papaano manghuli ng tanga sa Senado. O pakinggan ninyo itong napakagandang diskusyon na ito ni Marcoleta kinaumagahan matapos yung pagkapanalo. Actually hindi naman nanalo talaga. Matapos na ma-archive yung impeachment complaint kay VP Sara. Ng isang napakalaking milagro, yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumalik tayo. 8. O sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen. Opo, Ang magsasaka, kung minsan nagiging manging isda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang tama. May variety na kayo ng palay na hindi ka mag-isda ng hito kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. So, pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Di ba? Ang ganda. So, meron daw siyang pang-trap sa tanga-tanga ng isda. Doon sa bobong isda, ang dami nun Marami siyang nakitang isda. Uy, merong 24 bobong isda. Hindi pala, 24 isda. Kasama ako. Hindi, 22, 23 lang. Merong 23 na isda kasi siya yung isa 23 na isda, nakita niyo paano ko hulihin to. Putay na to, matatalino to ang ginawa niya, sabi niya, ate, alam ko na. Gagawa ako ng trap. At itong trap na to, putang ina yung mga tanga lang ang mahuhuli rito. Mga tanga, madami yung in-expect niya. Mga bobo lang ang mahuhuli nito. Sigurado ako. Kung sino yung pinakatanga sa mga isda na yan na paikot-ikot dyan, tayo na, sushoot dito. Sabi niya, ayun. Alam niyo ba kung sino yung tanga na yun? Yung nag-iisang tangang isda. Putang ina, totoo yan. Yung isdang tanga. Si Risa Ontiveros. Shumot siya dun sa na yun. Sa balisasa na yun. Kasi nakaganon yun Pag pumasok ka, hindi ka na makakalabas. Putang ina, kahit magpaikot-ikot ka, kahit kumanta ka ng I Will Survive at saka ng Dancing Queen, hindi ka na makakalabas doon. So, sumot ka isa-isa. Kasi, nung sinabi nito ni Marcoleta na wala pa sa history, wala pa. Si Soto, si Kiko, si Bam, at yung iba pang mga senador, hindi nila challenge yung sinabi ni Marcoleta. At alam nila na si Marcoleta to. Magaling to, hindi ito gagawa ng istorya. Sanay kasi si Risa na gumagawa ng istorya. Kaya sabi ni Risa, imposible. Imposible na wala ni isa. Sa tagal na ng Supreme Court, ang Supreme Court mag-100 taon na yata. Sa tagal-tagal na ng Supreme Court, imposible na wala pang ganyan. Meron yan, sigurado. Putang na, research yung mga ulol. Ayun na yun. Yun na yun sinasabi ni
ni Marcoleta na yung ginawa nilang yung sinabi niyang wala pa ni isang beses, yun na yung pain niya. Hindi muna sinabi ni Marcoleta kung ano yung qualities na meron itong babasura ng Supreme Court ngayon. Kasi merong tatlo, ganyan, tatlo. Merong tatlo na qualities yung unanimous decision na yun. Na kung meron man kahalintulad, siguradong wala yung tatlo na yun. Kasi yung tatlo daw na yun yung pako na puta hindi mo kayang bunutin. Yun ang ipinain ni Marcoleta na kinagat ng bobong isda na si Risa. Diretso. Wednesday. Isang araw. Opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok, yung balisa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. Tignan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na din. Yun. So, tinan mo ha, tinatalakay na ni Marcoleta sa show na yan ilang beses yung tungkol dyan sa pagbasura ng Supreme Court. Pero dahil pulpul nga talaga si Risa, kumagat pa din siya sa pain. Malamang si Bam, si Kiko, si Tito at saka si Panpilo Lacson, malamang ayaw nilang i-challenge yung statement ni Marcoleta because they know how good Marcoleta is. But minsan kasi ang isang bobo na tao, feeling niya siya yung pinakamatalino sa lahat . Di ba? Nakikita nyo, minsan may mga kaibigan kayo na siya na yung pinakatanga. Pero siya yung pinakamakapalang muka. Alam mo ba't makapalang muka niya? Feeling niya siya yung pinakamagaling, leader, siya yung tinatangkilik sa inyo. Merong ganun talaga sa isang grupo. At yun si Risa, sa sobrang tanga niya, feeling niya, lahat ng iniisip niya, putang ina, bright idea. Hindi niya alam na may mas matalino sa kanya, katulad ni Marcoleta. Pinainan siya, mantakin mo, kumagat. At tapos, ang masaklap, binigyan ka ng source. Tapos, ang source mo, ChatGPT. Putang ina niyan. AI yan . Alam mo, pwede magkamali yan. Hindi ba? Mas maganda kung yung research, ikaw mismo gumawa. At yung research, kinuha mo sa mas reliable. Kasi ang ChatGPT is a guide. Ang ChatGPT, kumukuha lang yan ng kung ano yung mga available na information sa internet during that time na tinanong mo siya. Pwede siyang magkamali. Pero kung ginawa mo yung due diligence mo, ikaw mismo yung nag-research, di ba magagaling naman yung mga abogado mo, hindi kayo gumamit ng AI. Yung AI sana, ginawa niyo lang guide, pero kailangan naghanap pa rin kayo ng chinek nyo mismo sa Supreme Court website, hindi ba? Di sana hindi kayo hindi kayo nagmukhang gunggong na galunggong. Kaya lang sa sobrang yabang tanga neto ni Risa, ayan na nangyari. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi yun yung sinasabi niya, mabuti na yung umaamin. Hindi tayo lahat immune. Ikaw lang ang hindi immune. Ang feeling mo immune ka sa pagkakamali, feeling mo lahat ng sinasabi mo tama. 'Di ba? Si Risa Ontiveros lang naman yung ganun, na feeling niya hindi siya nagkakamali. Ngayon nagkamali siya, Supreme Court pa mismo sa kanya. Nakakadiri yun. Nakakahiya yun. Putangin na niya, nakakahiya yung maging ganyan, yung mapunta ka sa ganyang sitwasyon. Kasi senador ka . Mantakin mo, kinurek ka ng co-equal body dahil bida-bida ka. Tingnan nyo kung gaano kakapalang mukha niya. Did she apologize? Hindi. Inano niya ba to? Parang tinake niya ba to negatively on herself? Hindi. Kasi nga bobo . Pag bobo ka, hindi ka nagkakamali. Pag bobo ka, ikaw ang pinakamagaling. So kahit mali na yung ginawa mo, palalabasin mo na parang tama pa rin yun. At least ako nagkakamali, nagsosorry, di ba?
Actually, hindi nga ako nag-sorry. At least ako, inaamin ko na nagkamali ako, but I will not say sorry for my mistake. O kahit na pinasasweldo ko ng taong bayan para sana gamitin ko utak ko, pero hindi, ginamit ko ChatGPT. Walang iyan na yan. Bobo ka na nga, hindi mo kayang magsalita on your own nang walang binabasa. Bobo ka pa na ginamit mo AI para ipang debunk mo dito sa magaling na abogado. Na ang pinagbabasihan, experience, hindi mo ba nakikita si Marcoleta walang hinahawakan na papel na binabasa? Ibig sabihin, he knows what he's doing. If ikaw hindi ka sigurado doon sa isasagot mo sa kanya, might as well, manahimik ka na lang. Pero bida-bida Kailangan makapag-grandstanding Ang problema, magaling si Marcoleta at nahalata natin kung gaano kabobo si Risa. Tama. Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon. Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, Yan, doon pa lang daw, mawala yung kaluluwa Walang kaluluwa yan si Risa Walang kaluluwa yan. Puta, pag tumingin, parang vampira yan. Parang vampira yan. Pag tumingin sa salamin niya, walang reflection siguro yan. Walang kaluluwa yan. Ab inisyo. Yan, una bes, wala kang pakalan niya, wala kang... Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa 3 ito, patay na Abinicio immediately executory na yun. Sasabihin niya ngayon na hindi ka niya may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa. Hindi. Aamin ba si Risa sa pagkakamali? Sa kanya, siya lang ang pinakamagaling dyan sa Senado. Kahit na bistado mo na hindi naman siya nag-iisip ng lahat ng mga pinagsasabi niya dyan. Mabuti pa nga si Lito Lapid, hindi nagpapanggap na matalino Katulad ni Risa Si Lito Lapid, nakaupo lang siya. At least, hindi siya nagsasalita doon na nagpapanggap na tali-talinuhan. Pero ang mga gumagawa naman ng lahat ng mga sinasabi niya, yung mga staff lang din niya. Hindi ba? Di sana yung mga staff mo na lang ang pinatayo mo dyan. Baka mas madali pa silang nakakasagot sa mga bagay-bagay. Mantakin mo, ang tagal na nung challenge ni Marcoleta na wala pa akong nakikita ang ganito, ganyan. Ang tagal na nung challenge niya, hindi man lang ilang oras bago sumagot si Risa Ontiveros dun sa challenge na yun, palpak pa. Putang ina, talong yung pinagbasihan niya. Mantakin mo meron siyang sinight na kaso, 2. Yung isa, yung League of Cities, palpak. Yung pangalawang sinasight niya, putang ina, alam niyo pinag-uusapan doon? Talong. Oo, talong. Yung kaso na yun ang pinag-uusapan, talong. Anak ng tokwa naman, ibabase mo yung kaso ng talong sa kaso ng impeachment na merong 3 qualities na kinatatakutan ng mga abogado. Pakinggan nyo si rito, Marcoleta. Sa mga hinahanap ko meron siyang statement Meron statement po dyan. Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita Nasa na ba yun? Ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information mayroong sa binanggit yung pero sa isang Facebook post. Yung isa nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Anong
Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international base for the acquisition Oo of nga, pero agriculture. ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Oh, yung bio... Yung mga modified. Biotech. Ganyan. Putang ina. Modified na talong. Okay lang, ikaw para mo yung modified na talong sa impeachment. Hayop na yan. Alam niyo yung modified talong, yung BT talong. O, biotechnology talong. Yan yan. Yan yung talong na parang Christmas tree. Utang ina dyan. Gaga po siya. Mataki mo, ihalin tulad mo yung ihalin tulad mo yung talong sa impeachment. O let's say for example, ito, 15 bumaliktad. Pucha, ang daling bumaliktad dyan. Bakit? Talong yung pinag-uusapan eh. Talong yung pinag-uusapan. Puta dito, impeachment ang pinag-uusapan na may qualities nung tatlong kinatatakutan ng mga abogado, tatlo. Pucha, paano babaliktad ang rito? Ang Supreme Court dito? Ang sabi, at least meron. Oo, meron. Pero sabi nga nito ni Marcoleta, hindi. Magkaiba yan. Tayo na mo, mas marunong ka pa sa akin, abogado ko. Ikaw, wala ka namang credentials. Wala ka namang silbi. Bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue Yung doon. BT talong yan eh. Oho. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin na ayaw kumain nun. Okay, so, sige palagay mo, nandun ang unconstitutional. Di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Talaga to si Risa kasi. Puros kayo kabalbalan eh. O, pakinggan natin kung anong masasabi ni Inday Sara sa kanyang, although napanood nyo na to, alam ko, pero maganda marinig pa rin natin dito. Ano ang masasabi niya sa pagkaka-dismiss ng kanyang, archive ng articles of impeachment or impeachment dyan sa Senado? I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. Nais pa ring malinis ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pangalan mula sa mga issue na ibinabato sa kanya. Ayan, yun yung isang gusto kong linawin sa mga buwakan ng inang mga congressman na ito eh. Alam nyo, hindi ko kasi maintindihan. Bakit nyo ipinagpipilitan na si Inday Sara umiiwas? Lagi nga sinasabi ni Inday, I wanted a bloodbath. Puta bobo kayo, pare-pareho, kayo nila Risa, mga tanga kayo. Itong ginawa ninyong impeachment sa akin, putang ina yan yung balinsasa ko. Mahuhuli ko kayo lahat dito, mga buwakan ng ina ninyo. Alam namin kung paano sagutin yan, nasagot na namin sa COA yan, masasagot namin yan sa inyo ulit. Oo, at dito sa Senado, ang maganda, makikita ninyo kung paano tayo magpahiyaan dito. O hindi ba sabi nga ni Marcoleta, kabang-kaba yung mga pumirma kay BP Sara. Bakit? Kabang-kaba yung mga pumirma kasi nga ipapatawag sila diyan sa Senado at pucha ipaliliwanag pa sa kanila under oath kung naintindihan ba nila yung mga pinirmahan nila. At kung bakit dapat ma-impeach si BP Sara. Di ba sabi ng mga congressman, huwag mo na kami idamay dyan. Ano ka ba naman? Pumirma lang naman kami para sa bayad. Yan din ang sinasabi ni Toby Chanco. Pati yung 777, sinabi ni Toby Chanco yan. Naging sinasabi ng mga makakaliwa na pinagkaitan ng taong bayan ng due process, ulul. Ang ina nyo, sumisigaw kayo sa Supreme Court, tatatlo kayo. Pumunta kayo dyan, nagrarally kayo, wala kayong 10. Tapos taong bayan, boses kayo ng taong bayan, mga visit kayo. Pag nakikita nga kayo ng mga DDS sa kalsada, minumura kayo.
Mga hinayo pa kayo. So gusto ni Inday ng laban, gusto ni Inday ng bakbakan. At gusto talaga ni Inday na malinis yung kanyang mga pangalan dito para siya naman ang makapagdemanda doon sa mga tao na nag-aakusa sa kanya. O hindi ba? Kalit hindi na aniya ito mangyayari sa ngayon matapos i-archive ng Senado ang impeachment case laban sa kanya. Sa panayam kay VP Duterte sa Davao City kahapon, muling binigyang diin nito na gusto niya talaga ng bloodbath upang mailabas lahat ng ebidensya mula sa prosecution at sa depensa. Ngunit ngayon, nakatuon na aniya sila sa paghahanda sa mga posibleng mangyari pa bago ang 2028 national elections. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kabalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na pod og impeachment. That will be another opportunity to answer. Kaugnay nito, iginagal. She's really unbothered. First off, she didn't do anything wrong. Within the bounds of yung batas, yung kanyang pagdi-disburse ng budget na yan. And sabi nga natin, at naniniwala tayo, ang majority talaga ng mga Pilipino naniniwala na you can actually, pwede mong ibato sa mga Duterte ang lahat ng mga kasalanan sa mundo. Pero yung pagnanakaw is not one of them. Oh, I am sure about that. And I believe na maraming mga Pilipino ang maniniwala sa akin doon. Kaya si Inday, bothered ba siya na next year pwede siya na mag-file? 2027, 2028, pwede siya na mag-file? She's not bothered. Why? Because she knows wala siyang ginawang masama. And she's always ready to prove herself. Makikita naman natin yung tiwala ng taong bayan noong lumabas lahat sa kanilang mga tahanan nung nag-celebrate ng kaarawan si Pangulong Duterte. Nakita naman natin ang overwhelming na reklamo ng mga tao nang matalo ang Duterte. At nakita rin natin na maraming mga lugar na nanalo ang Duterte pero nagtataka tayo bakit natalo ang Duterte. So, alam ng mga nandaya sa eleksyon ngayon na natalo talaga sila. Kaya doon sila takot na takot. Doon sila takot na takot kasi hindi na effective itong ganitong klase ng paninira sa mga Duterte. Ang naniniwala na lang talaga dito yung mga galit sa mga Duterte. Mas maraming may gusto sa mga Duterte. Mas maraming nagmamahal sa mga Duterte at marami sa mga walang pakialam sa politika dahil sa ingay nitong mga kupal na mga nag-aakusa kay Inday Sara, nakita nila na shit. Nung pinatapon si Pangulong Duterte sa ibang bansa, ang daming mga undecided or mga walang pakialam sa politika ang na-involve sa politika. At nakita nila how yung mga congressman are treating VP Sara na talagang pinopolitika nila. Kaya sigurado ako na magkakaroon pa ng mga susunod na mga impeachment complaints. And I am also sure na Inday Sara with her legal team kayang-kaya nilang sagutin lahat ng mga yan at magkakapahiyaan diyan. Maraming masisirang karir sa politika dahil diyan. Lang naman ni Vice President Duterte ang naging desisyon ng Senado kaugnay ng pag-archive sa articles of impeachment. Wala rin namang partikular na inaasahan ang Vice Presidente dahil ang lahat ng posibleng mangyari ay pinaghandaan na ng kanyang defense team. Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team. And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint, isa sa posibleng mga mahitabo. And as I said, we need to respect the decision of the Senate. Samantala, dismayado ang ilang grupo sa ginawang pag-archive ng Senado sa articles of impeachment laban kay VP Duterte. Nanindigan sila na dapat hindi minadala. Ang dami yun. Yan yung boses ng mamamayan. Lilima. Kinginan nyo. Tanginan nyo, hindi nyo nga kayang magtawag kahit na 1,000. Tangina, gusto nyo sasabihin kayo ang boses ng mamamayan. Putangina, ganun kayo ng ganun para kayo mga ulul.
Di ang archiving ng kaso at Tayo na nyo, makukumang na kayo, kakaganyan nyo, baka mahipang kayo ng masamang hangin yan. Apat muna sanang hinintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Sa kabila nito, umaasa pa rin sila sa desisyon ng SC sa nasabing motion at nang matuloy ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. I think the situation right Lumabas na naman tong mukhang paan na to. Tangina, patay na to ah. Lumabas na naman. Hayop talaga oh. Hindi nanalo sa eleksyon tong kupal na to. Tangina, sige. now is wait and see ang mode ng Senado. Of course, there are so many interpretations to that. But if the Supreme Court reverses and says, no, we made a mistake in our decision, then I think the impeachment court will have no reason not to proceed. Sa kabila ng usapin sa impeachment, tiniyak ni Vice President Duterte na patuloy ang kanilang pagtatrabaho at handa ang kanyang tanggapan na patuloy na maglingkod sa bayan. Ayun. Ay, sabi ko nga sa inyo, the Vice President of the Philippines remains unbothered. Habang nagkakagulo kayo, habang kayo'y parang mga isdang tanga na nasa mababaw na tubig, si VP Sara nagtatrabaho at nakukuha pa rin ang majority ng pagkakagusto ng mga Pilipino. Yung majority ng mga Pilipino masaya sa kanyang ginagawa at majority ng mga Pilipino nangangarap, nagnanais na eleksyon na bukas para mapalitan na yung mga walang kwentang politiko na nasa gobyerno. Ayan. Happy weekend everyone. Maglilinggo na ha. Make sure you go to church, spend time with your family, and mag-relax ng konti. Pahinga tayo sa toxicity sa paligid natin. Toxicity mula sa politika, toxicity mula sa makukulit na kapamilya, toxicity mula sa mga kupal na mga kaibigan at mga chismosang kakilala. Magpahinga tayo at magnilay-nilay dahil mahaba pa tayong labanan na mahaba pa ang laban at marami pa tayong pagsasaluhan. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Like and share, subscribe. Salamat po sa mga nagsusuper thanks. Mabuhay kayo. Kita-kita po sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.